Royce, sa ngayon, huling namataan ng pag-asa ang bagyong Egay sa layong 360 kilometers na lamang yan dito sa silangan ng Baler, Aurora. At ito ay may lakas na 85 kilometers per hour at napakabagal ng pagkilos nito dahil nasa 10 kilometers per hour lamang yung pagkilos nito dahil nahaharangan ito ng high pressure area. At kung magtutuloy-tuloy ito sa kanyang direksyon at bilis na ganyan, posibleng bukas ng gabi ay maglandfall na ito dito sa Santa Ana, Cagayan. Posibleng ang second landfall niyan dito sa bahagi ng Batanes, and then eventually Thursday pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility at tinatahak niyan ang direksyon papunta ng Taiwan. Sa ngayon, ang mga lugar na nasa signal number 2 ay ang Isabela, Quirino at Northern Aurora. Mag-ingat po yung ating mga kapatid dyan dahil posibleng tumaas din ang mga baybayin dyan, yung mga alon sa baybayin dyan ng hanggang 4.1 hanggang 14 meters yung alon, mga kapatid. At pwedeng makaranas ng 61 hanggang 120 kilometers per hour na lakas ng hangin sa loob po ng 24 hours. Samantala, nasa signal number 1 naman ang malaking bahagi maraming bahagi po ng Luzon, ang nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Mountain Province, kasama rin ang Ilocos Sur, Kalinga, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Cagayan, Babuyan at Calayan Group of Islands. Hanggang 1.25 hanggang 4 meters yung taas ng alon na pwede pong maranasan dyan sa mga baybayin sa mga lugar na yan. 30 to 60 kilometers per hour naman na lakas ng hangin ang pwede pong maranasan dyan sa mga lugar na yan. Samantala, nakataas naman ng thunderstorm advisory sa Cebu. Pwede pong maranasan yung pwede pong maranasan yung mga biglaang pagulan sa loob po ng 12 hours. Royces?